to Kitty Super Tarot Channel. Ngayon po, ang topic po natin dito sa ating reading ay bakit hindi kanya pinapansin? Anong dahilan kung bakit hindi kanya pinapansin itong person na ito? Okay, lagi po nating tatandaan na ang energy po ay maaari magbago, depende po sa atin. And kunin lang po ninyo sa reading na ito yung makaka-resonate sa iyo dahil hindi po lahat ng laman ng reading na ito is about sa inyo. Kasi ito po ay isang collective reading. So, take what resonates and leave the rest. And today, meron po tayong 3 pile of cards na pwede nyo pong pagpilian. Pili lang po kayo. This is pile 1, ating 6 of Wands. Pile 2, 2 of Swords, reversed. And reverse, for pile 3 is reversed, King of Pentacles. Okay? Pakikilike na lang po ng ating videos. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa channel, make sure to hit the subscribe button and notification bell para ma-notify po kayo sa bago naming uploaded na videos. Okay, start na po natin ang pile 1. Okay, greetings pile 1. Ito po ang napili ng ating mga collective na nakapili ng pile 1. Ang ating 6 of Wands. Okay. Ilalagay ko lang po lahat ng ating tarot cards. Meron dito ang Page of Wands. Page of Wands. 10 of Pentacles. Ano to? 5 of Swords. Page of Cups in reversed. 5 of Coins. And 5 of Swords. Kaya pala sabi ko 5. Ang dami ditong 5, dalawa ang ating 5-5. Okay. Pile 1. Ang ating 6 of Wands, ang alam ko ito ay victory and success. Kung makikita mo dito sa likod, maliit lang kasi hindi natin alam kung kita mo talaga. Marami ditong nakamasid. O maaaring itong person mo na ito is focus dito sa success niya. Gusto niya maging successful, maging matagumpay sa isang bagay. Gusto niya maging victorious. Kung ano man itong passion niya, since once ito dito gusto niyang maging gusto niya matapos ito at magkaroon ng success. Meron din kasi dito sa nakapaligid sa kanya, nakapanood, ang daming tao. Ang daming tao nag-aabang kung makakaya ba niya itong malagpasan itong mga struggles na ito or obstacles dito sa kanyang success. Itong person mo maaaring pwedeng sabihin ko successful na ito or papunta pa lang siya doon sa bagay na iyon. Ngayon, anong dahilan bakit hindi ka pinapansin ng person na ito? Kung ito ay hindi mo ito lover, sabihin ko lang halimbawa kung hindi mo to boyfriend, hindi mo to partner. Maaari talagang si person mo hindi pa niya yung iba sa kanila hindi pa niya nakakamit yung gusto niya, yung pangarap niya kasi nasa page pa lang siya. Page. Pero feel ko dito may mga plans din itong person mo May mga plano kaso nagsisimula pa lang siya. Maaari din yung person mo isang Sagittarius.
Or maaari din naman na, kaya may page of wands tayo dito, naghihintay ka siguro ng balita tungkol sa person na ito. Balita, may hinihintay ka. Communication. Alin man doon, pile 1. Then dito, meron tayong dito, 10 of Pentacles. Siguro, yung hinihintay mo is about dito sa money. Pera. Malaking pera. Maaaring ganun. Kasi itong 10 of Pentacles natin, it speaks of money kasi. Sabi nga dito, unexpected financial windfall. Maybe, news about dito sa perang ito. Ano bang sumisimbolo sa'yo ng money na ito? Ano ba itong person mo? Uutangan mo ba? Or inutangan ka? Ikaw na ang umalam. Basta ito ay kung hindi to sa about sa relationship. Kung about to sa material things na may hinihintay ka, meron tayo ditong 5 of Swords. Maybe yung person na ito is nag-walk away, umalis. Or maaari talagang no communication kayo ng person na ito, wala kayong communication. Di talaga kayo nag-uusap. Sabi nga, 'di ba, bakit hindi kanya pinapansin? Tapos dito pa sa ibaba, may 5 of Swords din. Kung ito ay kaibigan mo, pamilya mo na gusto mong hindi ka pinapansin, ayaw kang kausapin. Maaring itong person na ito, may tinatrabaho pa ito, pile 1. Kung about sa pera yung tinatanong mo, maaaring nasa 5 of coins siya, guys. Wala pa siya hawak na malaki kasi mayroong 5 of coins dito. Problematic itong person mo. Akala mo lang siguro kasi may hawak siya, may pera na kasi mukha siyang ganito yung energy niya. Pero working pa rin siya, wino-work pa rin niya yung para nandito siya, Tsaka nasa page pa lang kasi siya. So, ko dito, napipick up ko dito, may problem talaga itong person mo. Hindi siya stable. Yung money niya, hindi pa okay. As in, talagang, kung hinihintay mo is about sa pera, maaaring wala pa siyang maibigay, kaya siguro hindi kanya nire-replyan or pinapansin ng taong ito. Ito parang dalawa, parehas lang din ang meaning nito. No communication. Or maaaring energy mo ito. Gusto mong parang gusto mong hayaan na lang, or isusurrender mo na lang isusurrender mo na lang ba kay God, yung about dito sa material things na ito? Ano ba ito? Pera, yung ganon? Susurrender mo na lang baga? O maaari ding nakakaramdam ka ng pagsisisi kung bakit ka nagtiwala sa person na ito. Kasi hindi siya nasagot sa'yo. Lalo na kung may nakuha siya sa yung malaking pera. Money. Naka-reverse dito ang Page of Cups mo. Okay, dito yung Page of Cups mo, naka-reverse, Kasi ito, ang Page of Cups mo, it means, kapag naka-upright siya, about to sa happy news. Siguro itong person na ito, may hinihintay din ito, kaso, hindi pa niya nakukuha, ni person mo. Kaya kung may gusto kong, balita tungkol sa kanya, yung halimbawa kung may naipangako siya sa'yo, maaaring nasa waiting period pa rin tong person mo na ito.
And talaga ito yung problema niya, itong pera. Or maaaring ikaw itong namomroblema. Tingnan na lang, ano mo lang sa energy, maaaring ikaw itong namomroblema din about sa malaki na ito. Parehas kayong problematic dito. Pile 1. Pero tingin ko talaga dito, hindi pa okay dito sa pentacles niya. And kung ano man yung hinihintay niya, page pa lang tamo parehas page. Wala pang dumadating sa person na ito. Kung halimbawa nangako ito sa'yo, na may ibibigay sa'yo, wala pa. Okay. Kuha ako dito. Bakit hindi kanya pinapansin? Kung kung sa money ito, kung money ito, okay guys kung money ito. Bakit kaya hindi pinapansin siguro kuha ako ng tatlo din. Ba't hindi pinapansin ang ating pile 1 ng person na ito? 1, 2, and 3. Game. Homeless. See? Sabi ko sa'yo, siya? Problematic pa, homeless. Maring hindi ko naman sasabihin na wala siyang bahay. Problema talaga niya itong material things niya, itong pera. Problema pa rin niya yun, kaya hindi kanya pinapansin. And ito, gusto rin niyang may mag-gain siya. Siguro may yung iba sa kanila, may hinihintay na profit, naghihintay din, kaso wala pa. Pero maaring inaasahan nila is malaki tong pera. Merit making. Pero ang tingin ko dito is, kasi goodness ito, no? Maaring, wala namang balak na manloko sa'yo tong person na ito. Kasi, lalo naka-upright ito. Morality, humaness. Naman siyang balak sa yung manloko or iwasan ka talaga. Talagang, nahihiya lang siguro siya sa'yo. Kasi, wala pa siyang balita talaga. Kung ano man itong news tungkol sa money na ito, guys. Okay, anong maipapayo sa ating pile 1? Nasaan yung deck? Okay. Ano may papayo sa'yo tungkol dito sa person na ito? Kasi yan yung yan yung nangyayari sa buhay niya ngayon. Kaya kung meron siyang hiniram sa'yo or naipangako, hindi pa talaga niya maibibigay. Wala pa. Yun yung energy niya Siguro yung kahit pagkain niya, pinoproblema din niya. Or bills niya. Kita mo, wala man lang pentacles dito, King of Pentacles. Meron pa siyang gusto, kung ano man itong bagay na mapagtugumpayin, ito yung energy niya ngayon. Okay, anong payo sa ating pile 1 about sa person na ito? Anong payo sa'yo? Angels, ano pong payo sa ating pawan? Kung may nahiram to sa'yo, anong payo sa'yo? Sabi dito, temperance. Pero tingin ko dito, be patient. Magkaroon ka ng pasensya. Habaan mong pasensya mo, pile 1. Kasi alam mo naman, maaaring hindi lang talaga siya open kung ano nangyayari sa buhay niya. Akala mo kasi, this person is winning. Pero sa totoo lang, sa background, marami siyang problema, marami siyang struggles, obstacles na nararanasan. Be patient daw. Habaan mo pa ang pasensya. 3 of Pentacles. Hindi, 3 of Wands yata to. Acorns pala, Wands. And King of Shells. 3 of Wands.
Siguro pile 1. For some of you, kung news ito about sa some travel or money. Kung halimbawa ito man yung energy mo, or ito sa person mo, ang sabi kasi dito is 3 of Wands, exploration and foresight. Huwag ka na lang masyadong negative, huwag kang masyadong mainis or magalit sa person na ito. Magkaroon ka ng parang intindihin mo siya, ito si person. Bigyan mo pa ng chance, ng patience. Katulad nito, meron tayong King of Shells, harmony, integrity. Huwag magpadala sa emotions. Parang huwag kang siguro yung iba sa inyo, parang nai-stress na, nagagalit na. Parang i-balance mo yung sa logic mo. And then dito sa emotion mo. Pile 1. Kasi syempre, meron tayong hindi alam na nangyayari sa bawat person na nakakasalamuhan natin. Surrender mo muna kay God. Kung ano ba tong sa person na ito. Parang ang dito is, maging mature ka dito sa situation. O kaya ay, magkaroon ka ng sympathy sa person na ito, kung sino man ito. Sympathy. Mag-intindihan na lang kayo sa situation. Yung parang napipick up ko dito. Magkaroon ka ng sympathy. Kasi bottom of the deck mo, transformation, transition. Magkakaroon ng changes. Sa nito. Sa person na ito, sa iyo. Kung may hindi ka man makuha dito kay person, maaaring may ibigay sa iyo na iba. Take what resonates na lang Okay, kung ito naman ay tapos na tayo dito sa sa kung sa money ito. Kung ito yung lover mo naman, hindi ka pinapansin ng partner mo. Nagwo-work hard ito. Working hard itong person mo, itong partner mo na ito. And siya kasi syempre nagsisimula pa lang siya. Kaya siguro hindi siya nagpapakita sa iyo masyado na emotion, hindi kanya nilalambing. Kasi sa background, problematic siya, may problema siya. Or maaaring nag-away kayo, nagkalayo kayo, nagsisi ka, or nagsisi siya. Maaaring ikaw ito, sabi bakit ba ako nagtiwala kay person na ito, hindi man pala ako pinapansin. Maaring ang gano'n, may nag-surrender sa inyong dalawa. Pero sabi dito, kaya hindi kanya pinapansin, inaayos pa niya yun May mga pa siya, plans pa siya, and inaayos pa siya na sa buhay niya dito. Kasi talagang hindi pa okay. Bakit hindi pinapansin ni person si pile 1 kung lover niya ito? Kasi 2 situations yung nakikita ko kasi dito. Tapos na tayo sa unang situation. Bakit hindi pinapansin? Kuha lang tayong 3. Ba't kaya hindi pinapansin? Ito, gusto. Okay. Hindi kanya pinapansin kasi parang gusto muna niyang kumalma. Halimbawa kung nag-away kayo, parang gusto niya ng peace of mind muna. Ganon. Maaari kasing kayong dalawa is magkahiwalay ng lugar. Online siguro kayo nagkakilala. Or itong person mo nagpapaka-introvert. Maaari naman nag-online siya pero siguro nagka-offline. Itong person mo maaring nadidepress din si person mo na ito kung partner mo ito, lover mo. Kung nag-away kayo ng person, kaya hindi kanya pinapansin. Kasi may mga ayaw siyang marinig muna ngayon. Baka naririndi. Gusto niya ng tahimik, Tingnan mo, puro nakapikit.
compromise agreement. Pero ano, parang kasi ito, 5 of Swords. So, maaari talaga may nag-walk away sa inyo. Gusto mo na ng tahimik. Walang communication. Iniisip din niya, gusto rin niya magkasundo kayo dito. Meron ditong reconciliation eh. Pero hindi kanya kinakausap kasi iniisip mo na siguro niya yung sasabihin niya sa iyo. Kung paano ba niya ayusin yun sa inyo. Kasi parang kakagulo kayo. O maaaring merong isang person sa inyo na in between sa inyo na parang gusto kayong pagkasunduin, kayong dalawa, kung sino man dito, Ikaw nang bahalang umalang. Take what resonates. Ano ang payo sa ating pile 1 tungkol sa person na ito? Sa partner niya, or lover, or taong malapit sa kanya. Kung hindi naman to about sa pera, kung kayo lang is nagkaaway. Itong person mo kasi hindi pa talaga to stable. Home life niya hindi okay. Pero gusto niyang makarating dito ng person mo. Pero nandito kasi siya, nandyan pa siya. Parang hindi pa niya maibigay sa'yo yung, siguro problematic talaga siya sa pera. Kaya hindi niya maibigay sa'yo itong sa emotion niya, yung attention niya. Kasi may ibang umaano sa isip niya, may ibang bagay kung saan siya nandun yung kanyang attention. Kasi ganito yung energy niya ngayon. Success, victory. Gusto niyang ganyan siya. Anong payo sa'yo? Pile 1. Ano kayang payo kay Pile 1? About sa person na ito. Sige, kuha tayo ng 4. Bottom of the deck mo, 7 of Shells. So, maraming choices, or hindi naman sa choices. Ang tingin ko dito, marami lang talagang iniisip tong person mo. Maaring siya, lumilipad yata ang isipan ngayon ng person mo na ito. Marami siyang plans, marami siyang iniisip, maraming pinoproblema. Ang payo sa'yo ng person na ito, or maaari din naman nasa ganito ka, tamo kasunod nito, love. Mari talaga partner mo. Pero sabi dito, choice and trust. It's your choice. Kung magtitiwala ka dito. Pero naka-upright naman siya eh. Tamo, parehas choice. At saka kailangan nyo mag-adapt sa ugali ng isa't isa kung lagi kayo nag-aaway. Mari din kasing rin talaga ambition. May mga plano ka, may plano siya. Payo sa'yo, Ace of Feathers, 8 of Feathers, High Priestess, and Knight of Shells. Nandito yung High Priestess natin. So, So, kung may hinihintay ka, maaring ma-reveal din naman ito, May oras, may time na ma-reveal din ito kung ano itong gumugulo sa isipan mo about sa person na ito. And parang pakiramdaman mo na lang din si person mo. Or ikaw, use your intuition dito sa person mo na ito. Meron naman kasi dito, Ace of Feathers. So, mali din communication ito. Makipag-usap ka ng ayos sa person mo. Huwag yung pairalin nyo is ito, ego. Kasi maaaring naririnig din ng person mo or ikaw. Kailangan ng klarong pag-uusap dito sa inyo. Yung payo sa iyo. Para talaga malaman mo ba kung ano yung talagang pinagdadaanan niya ngayon. Kaya hindi kanya pinapansin. Maring feel ko tampo din to sa iyo. And then kasi 8 of Swords to, pero sabi dito solutions. Solusyonan ninyo itong dalawa. Masusolusyonan nyo rin to. Kung
problem niyo is pera. Siguro tulungan mo din tong person na ito, ano? High Priestess, intuition. Kung ano man yung, kung may tanong ka na dapat mong gawin, sundin mo na lang itong intuition mo. Kasi yun na yung nagnanudge sa'yo. Knight of Shells, passion. Tsaka for some of you, ipakita mo rin na, na hindi ka ganito. Laging galit. Pakita mo rin yung, yung love mo sa person na ito. Kasi maaring na-stress na siya. Kasi may problema na nga siya sa financial niya. Tapos ikaw, dumaragdag pa. Kaya tuloy naririndi yung person. Okay, ito lang yung nakikita ko dito, no? Okay, thank you, Pile 1. Please like and subscribe sa aming channel. And God bless. Greetings, Pile 2. This is your reading. Ang napili mo po ay ang ating Two of Swords in reverse. Okay, maya ako na ipapaliwanag yung meaning yan. Ilatag muna natin lahat, ano. Meron ka ditong 7 of Pentacles, 2 of Cups. Siguro to, partner mo. Or someone na mahalaga sa'yo. Kasi Cups may emotion. Ace of Pentacles sa baba, Queen of Coins, Four of Wands, family, Eight of Swords. Feel ko to, baka asawa mo to or partner mo. Kasi same kayo ng ibinibigay na emotion sa isa't isa, guys. Tamo sabi dito, couples. May attraction kayo sa isa't isa, may connection kayo ni person. Pero bakit hindi kanya pinapansin? Sa ating Two of Swords, about decision. Pero naka-reverse yan, no? Naka-reverse. Making decisions. Wala naman siguro nagsinungaling, exposing. O maaaring, itong energy ng person mo is, siya, gusto na rin siguro niya mag-move. Mag-move nitong person mo. Or maaari din naman nagkakaroon ng delays. Delay? Ano ba itong nade-delay sa inyo ng person mo na ito? Or maaaring nagkakaroon na siya ng, nakikita na niya yung totoo. Ito yung energy ni person mo. Nakikita na niya yung totoo dito. Naka-reverse na kasi. Kasi nung una, blindfolded siya. So, hindi siya makapili sa dalawang choices. Sa dalawang desisyon. So, sa isipan niya ito sa utak niya. Naka-blindfold, Pero since naka-reverse, maring nagiging klaro na sa kanya yung tungkol sa bagay na ito, kung ano man ito, Pile 1. Ngayon, alamin natin kung bakit hindi ka pinapansin ng person mo. Meron ba kayong, hindi ka pinapansin ng person na ito kasi ito. Maring focus siya sa money kasi ang dami dito Pentacles. Doon muna siya focused. Iisa lang yung ating cups dito Pero may attraction dito, my love. Maring gusto sa stability ng life niya. Maring gusto niya maging ganito. Alam na niya, gusto niya maging ganito. Maging isang Queen of Coins. Someone na may maayos na trabaho, maayos na buhay. At maaari ding talagang gusto niya nitong prosperity, itong hawak niya na ito. Itong person mo. Kasi isipin mo 7 of Pentacles. So, maaaring may hinihintay pa siyang result sa isang bagay.
O kaya ay nagsisipag ang person mo, nagtatanim ng buto. Something na alam niya magre-resulta sa maganda. At makakatulong sa kanya ito. Kasi ano to hindi lang ito idea. Parang ano na ito, material na to, nakatanim na. Maaari ding kaya nasa ganito siya, kaya hindi kanya pinapasin, nasa ganito pa siya. Gusto niya maging ganito. Maging independent. Lalo na pagdating dito sa pera, sa material. Gusto niya magkaroon ng material success. Talagang mahalaga sa person mo ito Ito nag-iisang ito. Maari talagang naisip ko kasi dito sa snake na ito, si devil. Sa devil, maari talagang itong person na ito medyo materialistic din. Or mahilig talaga siyang magkaroon ng, gusto pangarap niya sigurong umunlad talaga, magkaroon ng bahay, lupa, negosyo. Yun yung energy niya Gusto niya ito. For some of you, kung si person mo hindi ka pinapansin, kung ito ay yung iba lang sa inyo hindi naman karamihan sa inyo. Ano lang to, iba lang, yung iba. Maaaring si person mo gusto ng happy family. Kasi bakit hindi kanya pinapansin, Baka gusto niya ng happy family. Gusto niya maayos tong family niya. Maring meron na siyang connection sa isang tao. Gusto niyang ayusin to. Mari ding marriage, may pinangakuan na yung person mo. Ikaw, take what resonates. Kaya hindi kanya pinapansin. Kasi may pinangakuan na siya. Or ano ba to? Kasal ba tong person mo? O talagang ikaw nang umalam, Yung iba naman sa inyo, marami sa inyo dito, itong person mo is kasal kayo, may connection kayo, may passion kayo sa isa't isa, and maring meron kayong family nang nabuo ng person mo. Ito mukhang kinasal din dito, kita mo. Siguro magkaiba kayong lahi. Kasi magkaiba yung color dito ng skin ng tao, ng two people. Yan, umaring na nga ako ng kasal. Ikaw nang umalam. Alin man ito sa focus siya, sa investments niya, sa pinagkakakitaan niya, sa trabaho niya, sa kung ano man itong mga tinatrabaho niya, or meron siyang nasa new connection tong person mo. Kung ito'y ex mo, kung ex mo to, nasa new connection and may gusto siyang ayusin. Happy family, happy home life. Kaya hindi kanya pinapansin. Klaro na yung gusto niya yung intention niya, hindi na siya nalilito. Ito katulad nito, Ace of Pentacles. New beginning, lalo sa financial. Maring may bago siguro tong trabaho, to person mo. May bagong or may minamanifest si person mo na malaki. Kaya talaga nagsisipag. Gusto niya tong makuha Gusto niya maging secured, maging stable or balance yung sa material things niya to sa pera niya. Gusto niya to. Siguro person mo, maaaring Taurus, Cancer, Virgo, ikaw nang umalam. For some of them, talagang na nag-iisip itong person mo, kaya hindi kanya pinapansin. Pagdating dito sa money, nag-iisip siya. Iba sa kanila, hindi malaman kung paano makakaalis sa isang situation. Ano ba tong sitwasyon na ito? Ikaw nang umalam kung ano to. Pero nasa ibaba siya ng Pentacle. So, maaring ito ay something na stable, stability, or money. Possession. Ikaw ang take what resonates, pile 2.
Pero kaya naman niyang umalis dito. Kaso, parang ano eh, parang gusto niyang, tingin ko dito, gusto muna niya mapag-isa. Mas marami talaga tong pentacles. Pakiramdam ng person mo, hindi siya makaalis, nakatrap siya sa sitwasyon na ito. Hindi, maaari ding hindi pa niya maibigay yung pinangangako niya, sinasabi niyang ano eh, sinasabi niyang ito, maring stability talaga. Hindi pa niya maibigay, nag-iisip to. Feel niya hindi siya makagalaw. Or ang tingin niya is, kaya hindi kanya kinakausap kasi parang hopeless, parang walang pag-asa. Nawawalan siya ng pag-asa dito. Wala siyang, wala siyang kakayahan. Powerless, feeling powerless itong person mo. Although dito naman ay, hindi naman nakatay, hindi nakagapos yung sarili niya dito. Kasi karamihan kasi dun sa Eight of Swords, may swords na nakagapos siya hindi. Kaya naman niyang umalis dito. Maaaring lang talaga. Siya itong nagpapatrap mismo sa sarili niya. Kung magigets niyo, siya itong mismo nagpapatrap sa sarili niya. Itong person mo. More on sa mind, ideas, itong mga swords. Mari talagang anxious ito, depressed. Kaya parang hindi kanya pinapansin. Nag-iisip-isip pa to. Nasa na isang oracle. So, anong dahilan kung bakit hindi pinapansin ng ating pile 2, ng person nila? Kulang tayo dito ng 3 cards siguro. Okay, may nalaglag na. 1. Bakit hindi pinapansin si person? Si pile 2. Oh, bottom natin, parenthood care. For some of you talaga, ito is partner mo, or kung ex mo ito, meron na tong pamilya. Okay? Doon siya nakafocused. May sinusuportahan siya, may inaalagaan siya. Gusto niya kasi ito eh. Take what resonates ha, kung ikaw itong family niya or maaring kaya hindi kayo pinapansin, nag-iisip pa siya kung paano ba niya gagawin ganito yung sitwasyon ninyo. Masaya yung family. Huwag kang matakot. Kahit na robbery ito, hindi naman magnanakaw si person mo. Introvert. Ba't hindi kanya pinapansin? Pile 2. Hindi naman siguro, trabaho niya pag nanakaw. Pero ikaw ang umalam. Kung ex mo na ito, maaaring tingin mo may nakuha siya sa'yo. Kaya ganito. Mukha siyang thief. Nag-iingat itong person sa'yo, kaya nag-iingat siya, kaya hindi kanya pinapansin. Takot siya. Ngayon, natatakot siya, or talagang nadidepressed si person mo. May siguro to, may mental health issues siguro tong person mo. Gusto rin niya ng privacy ngayon, tong person mo, kaya hindi kanya pinapansin. Maring ito pa-stock lang or nakamasid. Ito yung ex mo, nakikita ka rin niya. Okay, parang gusto kong kumuha dito sa ating Lovers Oracle para sa payo sa'yo tungkol sa person na ito. Ikaw nang bahalang mag-interpret or umalam. Babasahin ko na lang yung message, Ano kaya yung payo or message sa ating pile 2?
Kuha lang tayo siguro dito ng 3. Secret admirer. O, maaring ano talaga, ay itong person na ito is kahit ex mo na, may feelings pa siya sa'yo. Or, itong person mo is, gusto mo. Maaaring sinisikreto pa lang niya ito, itong nararamdaman niya sa'yo, ayaw niyang sabihin. Kaya hindi kanya pinapansin. For some of them, parang gusto niyang itanggi. Meron kayong passion sa isa't isa, sabi dito. A magnetic and seductive quality surrounds you at present. So, passion. Attracted to sa'yo. Ano pa? Freedom. Okay. Sabi dito, wala daw pumipigil sa'yo. The path is clear if you want it to be. Yun yung message sa'yo. Kung ex mo na ito, depende sa'yo kung gusto mong kung kumuwala na dito sa connection nyo. It depends. Kasi malaya ka na dito sa person na ito. So, nasa iyo na yung desisyon. Pero bakit mo pa, kung ex mo na ito, bakit mo pa gustong malaman kung bakit hindi ka niya pinapansin? Hindi mo ba kayang i-let go si person? Wait ha, kukuha pa ako ng isang card. Dito naman, sa ating mga sinulat, about dito sa connection nyo. Tingnan lang natin, kulang tayo siguro ng 5. 5 lang. 3. Okay, may 5 na. Okay, sabi dito, kailangan ng pagtanggap. May natutunan ka na kung ito ex mo, no? May natutunan ka na sa situation ninyo. Or isang lesson siya para sa'yo. Maaari kasing kaya nararamdaman mo pa rin itong pagmamahal sa kanya, naalala mo siya kasi meron kayong past connection ni person mo. Your soul remembers this intense connection. So, maaring nagkasama na rin kayo. Kung naniniwala kayo sa mga reincarnation, nagkasama na rin kayo dati. Soulmate na rin kayo. Decision. Kailangan mo na daw mag-decide tungkol sa relationship na ito. Kung ano man itong kailangan mong tanggapin, alam mo yan sa sarili mo. Ikaw nakakaalam yan. Protected. You are safe and divinely guided. Okay, yan isa pang paalala sa'yo. Protected ka daw. Or pinoprotektahan ka nila sa mga toxic na situations. Kaya siguro hindi kanya pinapansin kasi maaari may nagpipigil sa kanya. Para makipag-communicate sa'yo. Maaari kasi may problema pa siya or hindi pa siya fully healed. Maaring ganun. Hindi pa siya fully healed. Pinoprotektahan ka sa taong ito. For some of you, yung iba sa inyo dito. Pero kung kayo naman is meron pa kayong nasa isang relasyon pa kayo, kailangan nyo doon ng pagtanggap. Kung ano man itong situation ninyo, tanggapin yung isa't isa, yung pagkakaiba nyo. And maaaring isang lesson sa'yo rin yung taong ito, itong nakakasama mong ito. Isa siyang lesson. And talaga may connection din kayo. Kayo man is mag-ex or nasa isang mag-asawa man kayo or boyfriend. Kaya talagang napupul kayo sa isa kasi may attraction kayo dito. Okay, since hindi kanya pinapansin, alamin natin yung gusto niya sabihin sa'yo. Walang tayo dito ng 5 or 6 cards. Ikaw nang bahalang umalam, Use your intuition kung para ba talaga sa'yo itong message na ito. I-apply mo sa situation mo. 1. Okay, isa na lang, 6. Sabi dito, kung ex mo na ito, ex mo siya, hindi ka pinapansin, feel niya kasi hindi kayo para sa isa't isa.
Ano ba yung gusto mo sa kanya? Bakit? Gusto mo siyang kulitin? Ano ba yung gusto mo? Ano yung ginusto mo sa kanya? Sabi niya sa'yo, message niya sa'yo, I do wish you well. I fantasize about you. Sometimes I hear your voice. O, maaring naalala ka rin ng ex mo na ito. And, I fear that you will reject me. Kaya siguro hindi kanya pinapansin or hindi siya nakikipag-communicate kasi natatakot siya. Okay. Dito na lang yung dito na tapos yung reading ni Pile 2. Thank you so much. Please like and subscribe sa aming channel and God bless! See you sa next pile. Kung manonood pa kayo ng pile 3, kayo na pong bahala. Thank you so much. Greetings, pile 3. This is your reading po. Ang napili mo ay ang ating King of Pentacles. Kaso naka-reverse lang. May natin interpret yan. Latag na po muna natin ang ating cards. So, lovers. Lovers to. The lovers in reversed. Disharmony, trust issues, conflict, disconnection. So, maaring disconnected ka sa person na ito. Hindi talaga kayo nag-uusap. Kaya tinatanong mo kung bakit hindi ka niya pinapansin. Or maaring nagkaroon kayo ng breakup ni person. Ano to? 8 of Swords. Parang lumabas din siya dito sa pile 2. Not sure. Pile 2. Lumabas din yung 8 of Swords. Poverty. Ito lumabas to sa pile 1. Poverty. 5 of Pentacles. Next, meron tayo dito 10 of Wands, Page of Coins, and 4 of Coins. Okay. Sana okay, Marami dito, coins, pera, maaaring sa material, or maaari din naman sa literal na balancing, pwedeng sa financial, or sa attention, or something na maibibigay sa'yo. Ikaw nang umalaman, kung anong sa Pentacles na ito. Marami kasi ito, Pentacles. 4. Sabihin natin 4. Maaari talagang sa stability ito. Bakit hindi ka pinapansin ni person mo? Si person mo, hindi kanya pinapansin kasi alam niya na wala pa siya dito kay King of Pentacles. Pero alam niya, makukuha niya ito. Pero sa ngayon, hindi pa. Maring hindi pa niya kaya. Hindi pa kaya ng person mo na ito. Kasi naka-reverse to. So, maaaring may mga bagay siya na alam na hindi successful yung ginagawa niya. O wala pa siya dun sa success na gusto niya. Maaari ditong person mo kaya hindi kanya pinapansin kasi alam niya sa sarili niya talaga na parang wala pa siya may po-provide. Yun yung tingin niya. O maaari naman na tingin mo may kakayahan siya na maging upright, Kaso ito ang tingin niya sa sarili niya, isang reverse na King of Pentacles. Reverse siya. Some of them, kaya hindi kanya pinapansin, hindi niya maibigay yung gusto mong commitment. Yun yung tingin niya sa sarili niya. Siguro yung iba sa kanila, walang tiwala sa sarili. Or maaaring itong person na ito is hindi talaga pag-grounded ang energy niya. Hindi pa siya grounded. Hindi siya balance si person mo.
Okay, bakit hindi kanya pinapansin ng person mo na ito, pile 3? Hindi kanya pinapansin kasi, yun nga, sabi ko nga dito, imbalance. May imbalance kay person mo. Noon, maaaring meron, kita niya, alam niya na may connection kayo. Pero parang gumuho. Gumuho itong sa connection niya, yun na ito. May pinili itong person mo. Maaring akala mo okay siya, pero ano may mga gumugulo dito kay person mo. Or talagang ayaw lang talaga niya mag-commit pa. Itong taong ito. Kasi para sa kanya, parang pasanin ito. Itong bagay na ito. Kaya hindi ka pinapansin. And, sa tingin ko, hindi talaga niya kaya pa. Kasi tinan mo, naging bungo na siya dito. Parang kung yung gagawin niya, halimbawa, yung hindi nga niya maalagaan yung sarili niya. Sa tingin niya, ikaw pa kaya? Maaring mo lang, ang naiisip niya is wala nang matitira sa sarili niya, pati laman. Kasi ito, kita mo. Kasi parang ang tingin ko dito, may kailangan siya, sa tingin niya, may kailangan siyang i-sacrifice sa sarili niya para mag-grow yung sa connection ninyong dalawa. Ewan ko lang kung anong nire-represent ng sa sacrifice niyang ito, Pero siguro alamin din natin mamaya. Yun, kaya hindi niya pinapansin kasi kailangan niyang maisakripisyo or alam niya sa sarili niya na hindi niya kaya mag-provide, hindi niya kayang ikaw alagaan, maaari ding parang para sa kanya isang nai-stress siya kung may idadagdag pa siya sa buhay niya. Nai-stress siya or marami siyang, sabihin nating obligasyon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 din pala to. May mga obligasyon siya na nakaasa sa kanya. Bungo na kasi to. Hindi ko naman sinabing parang pakiramdam ni person mo, parang sa papatay na siya. Maaaring pagod lang siya, no? Yung iba sa inyo, pagod lang si person mo, kaya hindi kayo pinapansin. Feel niya, ang dami niyang duty. Para lang, mapunan yung kagustuhan or yung kung ano man ito na nagsisimbolo nitong nasa itaas na ito. Kailangan niya mapunan iyon. Kita mo? Kita nasa taas. Para mamunga, mag-bear ng fruit, kung anumang fruit iyan. Kailangan niya magsakripisyo para makuha niya yung isang something na alam niya magiging fruitful. Masyado tong overloaded niya, maring overloaded niya yung problema niya. Overburdened na, stress si person mo. Na parang tingin niya, hindi na talaga niya kaya. Hindi niya kaya magdagdag. Kaya hindi kaya pinapansin. Halimbawa, kung ito na may partner mo, nagkakaroon kayo ng disconnection, maring, ayaw niya muna ng problems. Ayaw muna niya ng gulo. Kasi feel niya is parang yung pakiramdam ko dito is, yung parang nanghihina. Hindi na makahinga. Siya, nanghihina, hindi na makahinga. Or restricted yung pakiramdam ng person mo. Hindi siya makagalaw. Ikaw nang malam, bakit hindi makagalaw si person mo? Dito rin, restricted si person mo, nakatali. Hindi kanya kinakausap. Feel niya trap siya sa isang bagay. Lalo na dito, nasa ilalim yung ating coins page. Page of coins. Ewan ko, may dalawa din ditong deer ba to? 2-2. Maring choice niya yan. May choices siya. May decision. Pero sa page of coins natin, about to sa kaya restricted siya, about to sa abundance. Basta mga earthly matters. Restricted din siya. Feel niya restricted siya.
Kasi kailangan niya mag-lay down ng pundasyon sa isang bagay or sa'yo. Kailangan niya maging consistent. Hindi ka niya pinapansin. Kasi doon, kailangan ng consistency sa'yo. Or doon sa bagay na pinagtatrabahuhan niya. Kung ano man ito. Ikaw nang umalam. Hindi ka niya pinapansin. Kasi, mahirap lang daw siya. Feel niya, talagang problema. Ang daming problema niya ngayon. Maaring nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng bahay, maaring konti yung kinikita niya. Naghihirap talaga, nag-i-struggle si person mo. For some of them, feel niya parang hindi kayo pinapansin kasi tampo to. Feel niya, iniwan mo siya. Ikaw nang umalam, iniwan mo siya. Feel niya hindi mo siya tatanggapin. Kasi hindi niya maibigay sa iyo yung ganito. Four of Coins. Parang sa tingin kasi ng person mo, kaya hindi kanya pinapansin. Gusto niya sa kanya na muna. Kasi ang feel niya, hindi pa sapat yung nasa kanya. Or may something siya pinoprotektahan or mahalaga sa kanya. Pero kung sa pera ito, maaring kulang pa. Hindi tingin niya talaga sa sarili niya, hindi siya good provider. Nahihiya siguro to kung ito ay kung halimbawa ay niligawan mo or manliligaw mo, tingin niya hindi niya maibibigay sa'yo yung gusto mo. Kasi yung yung nasa kanya is sapat na sapat lang para sa kanya, sa tingin niya. Para sa kanya, ganun. May mga hindi siya magawa dahil sa kakulangan. Kung ano mo kakulangan ito, pwede talagang puro material na bagay, maaring hindi pa stable yung career niya, yung sa pera niya, mapagkukuhanan niya ng pera. Nasa taghirap siya ngayon. Okay. Bakit hindi pinapansin ngayon ni person si group 3? Bakit kaya? Kuha lang tayo dito 3. At kaya hindi pinapansin ikaw Masked, deception, pretending. Maaring itong person mo, talagang may hindi ka alam tungkol sa kanyang buhay. May hindi ka alam sa buhay ng yung person na ito. Maaring hindi mo, conflicted din siya sa sarili niya or talagang pwedeng kung sabihin na maaring nagkatampuhan kayo, nagtampo siya sa'yo kasi nag-away kayo about dito sa pera. Kasi hindi kayo nagkasundo. Feel niya meron kang kinikip or siya, yung ganon. Take what resonates. For some of them, yung iba sa kanila, maring akala mo talaga okay yung buhay niya. Pero yung iba sa kanila, nagpipretend lang. Maybe sa social media, akala mo masaya, Pero, may mga hindi ka pa alam sa person na ito. Okay. Hindi ka niya pinapansin kasi, yun nga, isa consistency, pagiging consistent sa isang relationship, o sa isang bagay, hindi pa niya maibigay. Kasi, dun nga lang sa pag-iisip niya, sa meron siyang pag-iisip or problema niya sa kanyang sarili, hindi na siya makaalis. Paano pa kaya niya
ikaw mabibigyan ng maayos sa attention kung yung sarili niya hindi niya magawang maging maayos. Hindi kanya pinapansin. Iba sa inyo, nagkaaway. Or, maring ito'y nararamdaman niya sa sarili niya. Or, nasa paligid niya, maraming problema, maraming conflict. Iba, conflict sa schedule. Or, maaaring din, may nag-away about dito sa money. Kaya hindi kanya pinapansin. Si person mo kaya hindi kanya pinapansin kasi pinapairal muna niya yung kanyang logical side. Hindi muna yung emotional side. Parang gusto muna niya ng katahimikan. Kasi stress na siya Stress na siya sa loob niya. Tapos, ayaw na niya talagang dagdagan ng isa pang stress. Ano kayang payo sa'yo, about dito sa person na ito? Okay, inayos ko lang po. Ano kayang payo sa'yo about sa taong ito? Anong payo kay group 3? Kung partner mo na ito, ayaw mo na nito ng gulo. Ayaw nito yung may mga hindi siya kayang ibigay siguro muna sa'yo. Baka nag-iisip-isip pa siguro to. Gusto muna niya ng katahimikan, kaya parang feel mo disconnected kayong dalawa. Maaari ding ito yung pakiramdam niyo sa isa't isa. Kasi sobrang dami ng burden. Parang punong-puno na. Parang ang pakiramdam ko dito is higop na yung lahat sa kanya. Yung energy niya para lang ma-provide ito. Ikaw na ang bahalang umalam. Group 3. Anong payo sa ating group 3? Ano yung payo sa ating group 3? Kasi siguro parang na-stress ka na rin yata, hindi ka kinakausap ng person mo. Payo sa ating group 3. Parang gusto ko 5. Kung partner mo na ito, kung partner mo siya, ipaglaban mo. 7 of Wands. Continue. Kasi maaaring ito ay pagsubok lang sa inyo dalawa ng partner mo. Pero kung ex mo siya, tingnan pa rin natin. Kasi alam mo ito sa partner mo or ex mo to. O person na nakasama mo dati na wala na kayong communication. Payo sa'yo, 3 of Acorns, King of Feathers, Transformation, 10 of Shells, and 9 of Shells. Okay, dalawa dito situation. Halimbawa, kung partner mo si person mo, kahit na sabihin na nararanasan yun ito, nagkaaway kayo, parang look ka pa din, yung parang i-focus mo yung attention mo, yung sa bagay na alam mong meron kayo. Huwag dun sa bagay na parang wala pa sa inyong dalawa. Magkaroon ka ng gratitude, pagpapasalamat din, maging masaya sa kung anong meron kayo ngayon. And also, dapat din magkaroon ng transformation sa situation nyo, may baguhin din kayo. Siguro yung kung halimbawa may mga habits kayo, ikaw or siya, oras na para may baguhin, i-transform. Yung iba sa inyo, kung ex nyo ito, kailangan mo na palayain yung sarili mo. At saka, gamitan mo rin ng logic ito sa situation ninyo. Huwag ka masyadong padala sa emosyon. Kaya siguro nag-aaway kayong dalawa. Magkaroon ng pag-iintindihan. Mag-explore kayo ng bagong paraan.
para maging maayos itong sa inyo. Sa inyong dalawa. Lalo na yung iba sa inyo siguro, lalo na kung family mo ito, may anak na kayo, no? Kasi ito'y 10 of Cups. Kung ex mo naman ito, or person na ayaw ka na kausapin, magkaroon ka din ng sariling happiness na huwag mong i-focus sa kanya. Basta mo, mag-isa lang dito si 9 of Shells. Hanapin mo yung sarili mong saya, yung happiness mo. Huwag may focus sa person na ito. Huwag ka masyadong mag-focus. Gumawa ka ng ikakasaya mo. Kung halimbawa may goal ka, gawin mo din yun. Kung anong pangarap mo, kung anong gusto mong gawin, kung saan ka magiging masaya, yun yung sundin mo. Basta take what resonates na lang po, ano. Alam nyo yan, sa sarili nyo, kung saan ba kayo sasaya. Kung kanino kayo sasaya. Ano. Pero kung ano ito, kung family mo to, ay asawa mo to, magkaroon ng mahabang pasensya. And sa tingin ko, intindihan na rin siguro, pag-uusap ng maayos. Kahit na sabihin na parang feel nyo is ang dami na nangyari, sugatan na kayo parehas. Lalo na kung may family kayo eh. Kung hindi naman ganun kalaki yung kasalanan ni person, siguro mag-intindihan na lang din kayong dalawa. Hindi naman siya ng babae. Kung ang problem nyo lang is money, magtulungan kayong dalawa. Kasi maaaring itong person is pagod na rin. Or ikaw ito, pakiramdam mo, isang battle ito. Na hindi nyo malagpasan. Pero kailangan nyo talaga ng tibay ng loob dito. Tibayan nyo pa ang loob nyo. At saka kung ano mang pagkakamali dati, dapat mag-learn na kayo parehas dun. Iba namang paraan, iba namang choice yung gawin nyo para maging maayos yung relationship ninyo. Kasi maaring nandyan pa lang kayo eh. Ito taghirap. Pero darating din yung panahon, malalagpasan nyo rin ito. Makakamit nyo ito. Itong ating 10 of Shells, Blessings, and 9 of Shells. Pero bago yun, kailangan muna magkaroon kayo ng pagpapasalamat at saka yung parang yung pakiramdam na sapat kung anong meron kayo ngayon. Kung anong merong ibigay sa inyo, huwag kayong sabihin na reklamo na ganun. Halimbawa, ay bakit ganito na lang yung buhay, ganyan. Kasi pinasok niyo yung relationship na yun na yan. Kailangan malagpasan nyo yan. Kasi sa lahat naman ng relasyon na sa family, lagi talaga hindi mawawala yung problema pagdating sa financial. Kung financial lang naman talaga yung naging problem nyo, pinag-awayan nyo. Pero kung naman toxic naman yung person mo, ng babae, ng lalaki, or ng iwan, magkaroon ka ng sarili mong kasiyahan. Huwag na i-focus sa kanya, sa person na ito. Kasi maaaring pagod ka na din. Maging na lang to sa iyo, learning tong experience na ito na naranasan mo sa taong ito. Yun yung payo sa iyo dito. Kukuha pa ba ako ng ibang cards? Wait lang. Gamitin natin tong ating Monology Oracle card. Ano pang payo kay Group 3 about sa situation nila o sa person na ito? Kasi kung kung ito ay hindi naman kayo hiwalay, maaari naman makipag-communicate din sa iyo itong taong ito. Gusto lang ito ng tahimik. A time to give rather than take. Magbigayan daw kayo, dalawa. Huwag lagi yung take ng take. Pero kung alam nyo namang importante yung pinaglalaanan nyo, syempre, yung mga importante lang. Luck is on your side, sabi. Kaya pala meron tayo ditong blessings. Kung
family kayo na problem dito, malalagpasan nyo yan. Kasi may darating na swerte sa inyo, blessing. Kung ex mo ito, may para sa'yo na darating. May bibigay para sa'yo. Pero ikaw bahala, it's your choice. A personal issue reaches resolution. Ito lang tayo. See? Tinetest lang yung commitment nyo kung asawa mo to. Tinetest lang yung commitment nyo sa isa't isa. It's a test. For some of you, sabi sa iyo hindi ka kinakausap ngayon. New romantic cycle begin. Take what resonates. Maaaring kung ikaw single na, may darating na para sa'yo, person na para sa'yo, na ibabalance ka. Balance kayo parehas. Or mature person. Pero kung ito naman committed ka na sa isang relationship at ngayon parang hindi kayo nagpapansinan, magkakaroon ng new start sa inyong dalawa. The energy is gaining momentum. Magiging mabilis to, lalo na ito sa blessings ninyo. End of top cycle approaches. Diba sabi ko sa inyo? Malalagpasan nyo rin ito, guys. Ayan na, dalawa na. Personal issue reaches resolution. Masusolusyonan nyo rin to. Malalagpasan. Kung ano man ito. Basta huwag sumuko. Okay, pile 3, thank you so much sa pangikinig po sa ating reading. Ngayon, tapos na po tayo sa ating 3 groups. At nawa po sana ay maging divinely guided tayo sa ating mga gagawin, sa mga decisions. At kung nag-resonate po sa inyo at di pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para po ma-notify kayo sa bago naming uploaded na videos. Bye! God bless!